and gentlemen, here we go! Final battle for Bracket B, second game and fourth battle of the evening. Capsulars of Isle City semifinals brought to you by Astral Abyss. And we are back sa Thunder Realms mga kapatid. And we are going to be witnessing history being made as the final battle ensues dito sa ating mga team. Sino ba ang pambato mo, birthday boy Garde, dito sa ating mga makapakikipagtunggali na mga team sa Thunder Realms? Pakikipagtunggali talaga. Pero mamaya na natin pag-usapan yan kasi meron casualties na nangyayari dito. Wait, is mapapatay niya nga si Zoo ng OBX doon. Isa agad para sa kanilang bulsa. Pero mukhang hindi sila papayag. Mukhang babawi ata. As well as going in. Smoke coming from Ember para makapagdepensa silang dalawa. Dalawa lang sila sa loob. Pero Darkseid natin dito pinapaulan na ng bala sa may likod. Mukhang nagiging shotcaster tayo na malupit dito. Partner, PZX natin mukhang bumabawi. Pero hindi. Dinenay siya ni John Wick doon. Sabi niya, saksakin muna kita ng ballpen sa likod. Lies natin dito. FCC, may mapapatay din siya na isa. Hindi ko lang nakita kung sino yung kalaban nila doon. Mga Lodi Cakes. Pero dito, PCXG, lanitin natin dito. Mukhang madadown pa nga. Si John Wick na naman. John Wick is doing it. Mga Lodi Cakes. Pero OBX natin, makakapatay din ng isa doon. Partner, kung may isipin tayo dito, mukhang OBX and 3JG ang nag-aari sa mapang to. Kagaya kanina doon, partner. Masyadong mainit para sa first 2 minutes of the game. Pinakitaan agad tayo ni John Wick ng kanyang 1-2 combination. Unang barel, pangalawang barel, putok agad and down ang nakita natin. And we're gonna be seeing squad number 6 going against squad number 10 right here. Let's see if they're gonna be seeing any kind of casualties from any of the other teams right here. Pero mukhang may naka third party doon sa bandang backside. Mukhang maaabot ng Momoy yung mga nagre-respawn doon sa kabilang gilid. And we are gonna be seeing a lot of damage coming in from this match. Pero mukhang hindi niya kakayanin yung Darkseid sa sobrang kunat ng taba nito. And Maggie's gonna go down right there. Personic completely dominating LF Mabait. Mukhang hindi gumana ang pagiging mabait ng ating 3JG right here. OBXGG Shano, Ancient start to the face kay Hercules. Putok na dalawa sa mukha and that is gonna be taking him out of the equation right here as Price and Movement. Personic is gonna be completely removing Price right there along with Asus Azai. Mukhang hindi pa pinapakawalan ni Darkseid ang kanyang hinaing dito sa kabilang parte ng Itsua is gonna be taking down Neo Too Good and Wobbs is also going to be taking out Chili the G at ilang minuto pa lang ang nakakalipas Garde and we're still seeing the damage being done by all these teams in comparison. Kala ko kanina tahimik yung mapa kasi sa kabilang side sila pero hindi pa pala tapos ang labanan. Squad 13 as well as Squad 10. Mukhang magkakaroon sila dito ng labanan. Partner, hindi sila pwede magano ngayon. Dapat mag-chichilax lang sila pero hindi sila papayag dito. Ember mukhang mai-impatyo dito. Ray FCC, mapapatay siya ni Malaya. Penger, hindi ko mabanggit kung anong pangalan niya. Napakahaba, napakagulo. Pero magi natin dito. Mukhang magre-replenish lang siya. Mukhang meron footsteps sa kanyang baba. Wala naman siya makikita dito na kalabang partner. Pero ito yung maganda eh. Ito yung maganda sa mga mapa natin ngayon eh. Medyo tahimik lang sila. Hindi sila nagalaw ng ano. Ito yung sinabi ko nung game number 1 sa bracket A na inaano nila yung first respawner nila dito sa mapang to kasi sobrang sikip and may malayo pa pero dito yung natin dito mapapatay at hindi gagana yung ultimate dito coming from kakampi niyang doon si Yana partner pero dito meron mo lumubog yata lumubog ata yung medyo comedy yung lumubog na gulong na yung partner pero dito Magi mo kung mag-chill na lang sila dito eto Darkseid natin dito ng squad number 10 which is yung lies natin. Dalawa ang nawala sa kanila pero mukhang magre-relax lang sila sa edge ng ating mapa dito kung sasabihin nga natin dalawa yung at ang mahihil na sila pero hindi natunugan ata nila dito ang team ang squad number 10 natunugan ata pero hindi na ata maghihil mukhang kukunin na lang nila dito yung sponsor box ito yung maganda sa sponsor box partner anong perks mo ba sa sponsor box natin Sponsor box sa tingin ko is a lot better compared to the usual drop dahil yung mga sponsor boxes natin, time limited event, hindi katulad yes ng loot boxes na bigla na lang lumalabas sa gitna ng mapa. So apart from the fact na medyo i-expose mo yung sarili mo at yung ka-teams mo kapag ka kumukuha ka ng drop, mukhang mapapasecure ang mga sponsor box. oh tama However, kailangan in time ka, hindi ka pwedeng mag-chill lang habang naghahanap ka ng mga sponsor box kasi mauubusan ka ng oras.
Yes, partner. Ang gandang explanation nun. Explain na explain yun. Tamang maiintindihan talaga. Pero dito, nakakuha sila ng sponsor box and ang taas ng level nila, partner dito. Ang agang level 4 and level 5 dito para sa Team Asusa. At meron na silang level 4, which is yung purple shield nila. Tamang tanggo na lang doon, mga partner, para makapag-rotate na sila sa bandang mapa na yung partner. Pero dito, kung makikita natin yung Asusa, shield sila. Kukunin na lang nila tong isang sasakyan na to. Wala nang bala nga pala yan para sa mga maglalaro ulit ng ating parlay. Ito yung mga babalik. Wala nang bala yung ibang sasakyan natin dito. Ayun ang Oo. mahirap partner. Nabiktima Baka ako mamaya, niyan, partner, oh. baka i-click mo, magtaka ka, bag yung partner. Pero, Nung then unang dito laro ko, ganun. and sa mapang to, Tampol. partner, nagagamit nila yung tulay dito para makapagtalon-talon. Yung dead, yung dead? Ano tawag natin dito? Yung balon. Lumulutang ka na lang bigla. Oo, tama. I think yung mga jetpacks natin are still functional, lalo na kapag may mga dead drop tayo, Oh, katulad yes. ng mga nasa bagin. Pero automatic na yon. However, there is gonna be an engage coming up right here. Mukhang hindi tayo pagpapahingahin ng squads number 3 at number 2 dahil ang VR Serra Hercules is gonna be going in for the kill. Dalawa agad ang binagsak dahil sa defender, of course, and Maggie is gonna try to see if they can engage inside that Ember ultimate, pero mukhang denied. John Wick nagiinit kasama si Rabitusa. Rabitusa is also gonna be taking down John Wick. Mukhang pinatikim talaga ng matindi. This Darkseid is gonna try to see if they can engage that Maggie, and that is gonna be a successful engage, completely dominating the team. Malaya Batala Zaid is gonna be completely removing Laiseo Montre out of that gameplay, and VR Serra is gonna be successful in defending their territory with 5 kills on the map. Mukhang napaatras nila yung mga teams na nagko-contest doon sa lugar, and that is how you deny people from dominating a certain spot location para hindi kayo maitutulak palabas ng mapa. Ganun dapat ang laban. While Mugen, Astalilo, and Seira J is also going to be engaging against Asusa. Let's take a look at how the battle is going through doon sa Mugen battle natin. However, squad number 10 and 13 is close in vicinity dito, pero I don't think there's going to be an engage. Meron mo kung bumawi si Zayona from Asusa, of course, gonna be removing Lilo on the other side of the map doon sa Mugen. We know na also babawi din kay Sarah J. Sarah J is gonna be going down. We know na is gonna be in the heat. Right here, Reaper is gonna go down courtesy of Darko. Tinulungan na niya si Winona. Mukhang na-wipe out na naman ang ating Mugen Astra dito sa ating team battle. This is again the second game, Bracket B and Garde Birthday Boy, brother. This seems to be shaping up to be one hell of a final battle for the evening. Oo nga, partner eh. Kung makikita natin dito, ang team, squad number 6 natin, mukhang meron silang papasukin dito sa bandang side ng mapa na yon. Risk dito, mapapatay na nga si John Wick. Tumigil ka na, John Wick. Wala na yung aso mo dito. Inuubos na ang buhay mo. Sinama ka na sa hukay. Pero dito, lights natin, mukhang siya na natin ang squad number 4. Mukhang makikita niya ang team lights natin do. Magchichilax lang siya dito. Pero mukhang lulutan na lang to ng squad ng team lies natin doon, mga Lodi Cakes. Pero mukhang hindi yata makikita sa yung si Hana doon. Tamang daga-daga lang. Lies natin, mukhang lumabas siya sa mapa at pumasok na nga dito ang squad number 6 natin para hanapin siya. Si Hana versus si Hana ba magaganap? Pero hindi, mukhang aalis na lang sila dito at hindi nila makikita yung si Hana squad number 6 natin. Ang ganda ng pagkakadaga niya dito. Mukhang maihil niya pa ata yung mga kampi niya dito. Pero Magi natin, relax na relax lang siya sa pag-anon sa mapang yun. Sa side na yung partner, pero 3 Jedji natin dito. Ito yung tinitignan natin kanina na nag-dominate sa first, although naging second lang sila, pero na-dominate nila with a total of 28 kills ata ang game 1. Pero ito, magkakaroon ng cash ultimate coming from Darkseid ng squad number 4 natin. Pero nag-bolt si Darkseid, nag-ultimate din para manakap ang isa sa bisera natin, Nero, so cutie do. Hindi ka na naging cute do, pero Mugen X natin dito mukhang patayat sila dito ng FC Zera natin. FC Zera Wobs natin is doing it para kay Zera doon. Napatay sa kamay niya yon, pero eto mukhang isang side lang ng box ang kanyang mapagtataguan. Pero dito Magi versus Magi dito. Sino magkakaroon ng Magi dip dito? Pero Hercules dito, mapapatay niya si Elef pa ba? Eto BX attack dito, mapapatay niya isa sa Bisera. 3 Genji natin, Elef Pabayet, patutuluyan na, pero hindi! Nabawi doon si Elef Siopaw, pero hindi, mamamatay din para si Siopaw doon sa kamay ng Cubs Sky Squad. Nakalaban nila doon, partner. Ang dami, pero hindi, OBX dito, Bisera ang kanila
Hercules is gonna fall down mga Lodi Kings. Samandalan dito ang team squad number 5 natin dito. Mukhang meron silang papasukin which is yung Malaya squad number 5 versus Malaya Esports dito mga Lodi Kings na magaganda. Pero mukhang hindi nila papasukin to. Mukhang maghihintay sila sa box na yon dahil nasa labas ng zone yung magiging kalaban nila. Partner. Very smart move dahil dun sa Siana Rats technique kanina, nakapag-respond sila at nakabawi at nakapasok pa ulit sa game. And that is exactly what you're looking for, nakabawi yung ating mga teams, no? Pero they're still within this Ember Ultimate and I think they're only using it para sa security ng team nila, no? They're still outside of that zone and this is gonna be a little bit dangerous para sa kanilang team because Malaya Bathala still currently at the 4th place right here. Apat na kills pa lang ang nasa listahan nila. However, we are looking at 10 teams right here on the map. Will Lycio gonna be able to respawn and recalibrate dito sa mga kasamahan nila since they're a little bit quite spread off. Katulad ng mga teams natin, they're already together and they're already banding with each other para sigurado magkakasama sila in the events of any kind of engage. Pero itong squad number 8, wala pa silang kills. Pero take a look at that shield na naipon nila. And of course, you are gonna be remembering yung skill natin from Dockside. And speaking of Dockside, there is gonna be a Dockside versus Dockside battle again. Pero mukhang makikip third party ang ating Siana. Siana's gonna be taking that down. Pengmeister with that automatic kill. Pero mukhang binawian. Pengmeister is also gonna be deleting Shano and Adi out of the count right there. Courtesy of that save, syempre coming from the Dockside gameplay. Etong Roach natin from FC Zera is also gonna be taking down another Lycio fighter from No Fight right here. This is going to be shaping up to be the 8th kill of squad number 13. They're still outside the zone. Nasa labas pa rin sila. Titingnan natin if they're gonna survive this. Medyo malapit naman sila pero a little bit of a questionable move coming from Siana. Ginagamit niya bigla yung tactical skill niya right outside of the zone. Dapat sa loob na para hindi na masyadong magkaroon ng mga damage, 'di ba? Dapat sa loob, maganda talaga sa loob kaysa sa labas. In most terms of the game, no? Huwag nating lalagyan ng kulay ang mga cast natin dito. Pero squad number 2, meron na ring 8 kills dito sa ating laro. Itsua is gonna be in a little bit of pickle here. Pero itong squad number 2, of course, is gonna be finding and connecting. Built dip speed is gonna be down for the count. Courtesy of the Siana's long-range defender kill. Napakalayo nun, partner. Mukhang nagmatanglawin itong Siana doon. May Sharingan. Yes, partner. Kitang-kita kasi yung ulo talaga dito nung isang team ng Z4 doon. Pero FC Zera dito, Lice, mapapatay nila dito. Pero mukhang na-stack up ata yung sasakyan dito ng Team Asusa. Dahilan yon para mag-gatekeep sila dito ng squad number 12. Kahit wala pa silang kill dito, mga Lodi Case, chill na chill lang sila. Oh, nanununtok ng pader ng hangin. Yung isang magi natin doon ng Asusa. Tamang camp. Nagkakamp lang sila dito. Yung squad na dalawa na lang pa partner doon. Squad number 12 natin, wala pa silang kill dito. Pero naghihintay sila ng labanan. Malaya dito, meron na total of 8 kills on the board para sa kanila, mga Lodi Kicks dito. Chillax Team 8 natin doon. Team 8 natin, PZXG, meron na silang orange armor, nakakapag-restore na sila. Nakakapag-store na sila ng dito para sa last and final zone natin, para sa last bracket natin dito, partner. Pero ito, wala naman siguro mangyayari. Pero mukhang mag-gatekeep ata. FC Zera dito, pinapaulan na ng bala. Wala kayong tataguan dyan, my friend. Sabi dito ng kalaban nila team OBX, anak natin dito, si Z4 speed doon, mga Lodi Kicks. Pero dito ultimate coming from Ziana para hindi sila mamatay agad sa zone. Pero meron sa likod mo, Ziana, tumingin ka, hindi mo ata nakikita pero kakampi niya pala. Tayo, nagkakamali ako. John Wick dito is namatay, kanina ka pa namamatay. Pang-4 na beses ka na nababanggit sa word natin. Boss natin dito, makakapatay na isa. OBX natin dito, build deep ang kanilang makakalaban, makakasagupa, pero magdadash in para mapatay yung Zunil ng kalaban nila doon. OBX, mapapatay nila si Mer ng build deep dito. Asusa, yun na dito, build deep speed, mapapatay niya. Asusa dito is doing it. Mukhang nakakaramin sila ng kill dito. Mugen X dito, hindi magpapahuli at magpapakilala. Tamang roll lang at na-scan ang ating Dockside doon. Andito na rin ang squad number 10 natin with a total of 2 kills. Sa FC Zera natin, mukhang sa zone sila maiipik dito at mag-gatekeep ata sila dito. Hindi nila nakikita yung kalaban nila. Kanina pa sila dito nag-gatekeep, partner.
Ito na yung sinasabi natin. Our teams needs to be demonstrating game sense kapag nandito na tayo sa clinch section ng laro natin. Especially with 7 teams only remaining in the board right now. Dito nyo makikita, some of the teams are a little bit too close for comfort. Wag na wag nyo hahamunin dahil pang-apat na zone na yan. Ibig sabihin, the moment that you step outside of that zone, masakit na yung magiging tick niyan in every single second na nasa labas ka is gonna be a precious damage coming off of your HP at yun ang magiging difference kapag ka nakikipagbakbakan ka sa mga high caliber teams katulad ng mga kalaban nila dito sa semifinals. Katulad ng nangyari kay June at kay Sensu, both going down outside of the zone. Exactly what we're talking about. Gatekept sila dahil sa Z4 Paragons right here. On the other side, mukhang pinapaulanan talaga sila ng bala. Lyseo is also gonna be doing the exact same thing. FC Seras, Roach, and Sansu is gonna be completely out of the ball game. Pero ang Malaya Batala is also gonna be on the lower part right here. Eto namang squad number 1 natin. Oo, meron silang isang kill, pero they're currently on the higher ground but in a bit of a danger. Katulad nitong scenario natin, may sasakyan sila but they're still outside or at least close to the zone. Basic the G is gonna be completely removing that person and Largad is also ending Mugen X for that finishing blow coming from that long range shot. Ito yung sinasabi natin. Montre, again, gonna be completely out of the game dahil dito sa ating zone. And of course, the exact same thing is gonna happen to Lyceos. Ha ha ha, hindi ka na makakatawa kapag ikaw ang tinamaan ng zone natin, partner. This is what's happening right now with 5 teams remaining. And take a look at the map. We are gonna be seeing right here, on dun sa corner, upper left corner ng mapa natin, within that zone, is a purple section. They may still be able to find changes or differences pagdating dun sa mga item na pwede nilang makuha, especially on that location. Oo nga partner, pero ito yung maganda sa pwesto ngayon ng PZXG natin partner ha. Maraming bumabaril sa kanila. Merong isang nandadaga dun sa harapan nila na hindi makapag-heal partner, pero andito mukhang nag-gatekeep nila ang squad number 7 natin with a total of 7 kills sa kanilang sa kanilang bulsa dito. Nag-isa na lang to partner. Tignan mo kung gaano siya pinagpala ng Diyos dito partner sa bandang side na to. Yung natin dito, mukhang gagamit na siya ng kanya ultimate scan dito mga Lodi Kicks, pero mai-scan niya ang apat dito. Pumasok na tayo sa sa last zone natin para sa ating final bracket. Mukhang mandadagaan na lang talaga ang ating dito partner, ang ating yung ginagawa mo yung, pero hindi siya na Stepan dito, tamang heal lang, makakakuha siya ng isang heal, pero mukhang sa likod ata siya dadaan dito at sumakay na lang siya. Ang ganda ng decision making, pero hindi, dininay siya doon sa may likod, pinaril siya mga Lodi Cakes. Sa Susawiyo na dito mapapatay si Yana, Mugen X Loki dito mapapatay naman ni PZ ng isang PZXG do mga Lodi Cakes, pero dito PZXG tamang relax na relax lang, ihil lang nila yung dito mga Lodi Cakes, pero hindi, may nagaganap dito sa kabilang side ng ating mapa. Alina dito, ng Aure dito, mukhang mapapatay na nga doon mga Lodi Cakes ng Z4 Dragon natin dito, mukhang makapatay na rin si Yana, and mauubos na ata ang team PZXG natin dito, pero dito ultimate coming from Young, pop up na nga ang vision erosion para sa defensive and offensive para sa kanila doon mga team mga Lodi Cakes. Samantalang dito Z4 Paragon natin is doing it, Hillary G natin doon, mukhang nagpapakilala na ulit si Boss Hillary G natin dyan, pero si Yana Darkside versus Darkside ang mangyayari. Asusa natin dito, Ituwa dito mapapatay na nga, and he's gonna fall down sa kamay ng team Asusa. Sa Paragon naman natin dito mukhang mauubos na rin and mawawipe up na rin ang team Paragons natin dito. Ako po partner, dito, ultimate coming from Darkside ng squad number 30 natin doon, 8 kills versus 17 kills, 5 na lang ang natitira dito partner, 2 teams na lang ang natitira, and sino ba ang magwawagi dito partner? Asusa Weo na dito, mapapatay niya isa sa Malaya dito, and nasa labas ng zone ating si Yana, and ang magwawagi ay ang team Azusa with a total of 17 kills on their packet. Ito na nga, totoo kaya na Azusa, pero congratulations. Napakaganda ng pinakita ng ating mga teams of course. And I think you have seen yung mga teams natin, naging matalino na sila sa pagpili. If it's gonna be kills against placement, makikita ninyo na hindi sila mga hot killers dito sa listahan ng top 3 players natin. However, they are on the latter part of the game at yun ang sinasabi natin. You have to be smart pagdating sa tactical decision making dito sa game natin. FPS of
of course, Farlight 84. This is the final battle of the evening. Capsulers of Isle City semifinals. Beautiful job, syempre, by our caster, birthday boy, Garde, and me, Shiranui Zone. Saying goodbye. Of course, we're gonna get you guys back to Andeng and Boss Jills. Thank you very much, guys. I'd like to thank our partners and sponsors.